5. Sumugod ang transport group na piston sa opisina ng Shell kanina dahil sa hanggang 2 pisong dagdag singil sa produktong petrolyo. Itong report ni Michelle Orosa. Sa head office ng Shell sa Makati ang biyahe ng transport group na piston para iprotesta ang panibagong dagdag singil sa diesel at gasolina. Pumapalo na ang diesel sa 36 pesos at 50 centavos, mas mataas ng 1.50 sa limit ng mga transport group bago sila malugi. Kung magtutuloy po yung pagtaas na yan, baka bago pa lang dumating ang Pasko, wala na kami may uwing kita sa aming mga pamilya. Questionable rin daw ang timing ng oil price hike. Tingin ng piston, ipinapasa ng Shell ang lugi nito sa pag-aayos ng FPIC pipeline sa Makati kung saan part owner ang oil company. Nang humarap sa mga nagproprotesta ang tagapagsalita ng Shell na si Bobby Canapi, tinanggi niyang ipinaaako nila sa motorista ang gasto sa paglipat ng krudo ng kanilang mga istasyon. Yung price adjustments namin is purely based on product cost at exchange rate. Halos 40% ng sales ng Shell ang naapektuhan dahil sa inaayos na pipeline. Ang problema, may 18 lugar pa sa paligid ng 120 kilometer na pipeline ang posibleng hukayin ng FPIC para mainspeksyon ang mga tubo. Pinuna naman ng kamera ang mga oil company dahil sa pagtaas ng presyo. Dapat rin daw higpitan ng DOE ang pagbabantay sa mga oil company. Michelle Orosa, News 5. Nagpatikim kanina ang mga estudyante sa kolehiyo sa balak nilang malaking kilos protesta sa A1 ng Disyembre. Reklamo pa rin nila ang ginawang pagtapya sa pondo ng ilang state universities sa susunod na taon. Ito ang report ni Zai Feniza. Sakali muli ang bagsak ng mga estudyanteng ito ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Nag-walk out ang karamihan sa mga mag-aaral para iprotesta na naman ang budget cut sa edukasyon ng Administrasyong Aquino. Sana mas mabigyan pa ng pansin yung dito, lalo na dito sa PUP kasi marami talagang nag-aaral dito. 672 million pesos ang inilang budget ng gobyerno para sa universidad sa susunod na taon. Kung paghahati-hatiin sa mahigit 64,000 estudyante ng PUP ngayon, lumalabas na 10,000 lang kada taon ang mailalaan kada estudyante. Ang mga pribadong paaralan, mababa ng 60,000 tuition kada taon. Alin ba ang ating dapat budgetan? Ang bala o bigas? Ang bala o edukasyon? Pero kung ang PUP 2 bilyon lang ang hinihingi, ang mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas, 18.5 billion pesos ang gustong budget. Hindi lang sa sektor ng edukasyon nababawasan ng budget, gayon din sa sektor ng kalusugan. Kasi kahati po ng UP budget, yung PGH. Hanggat hindi raw ibinibigay ng gobyerno ang tamang atensyon sa edukasyon sa bansa, tuloy-tuloy ang kanilang kilos protesta. Zai Feniza, News 5. Patay naman ang isang 4 na taong gulang na bata matapos ang magkasunod na insidente ng banggaan at sunog sa Mandaluyong City. Ito ang report ni James Beltran. Yung motor mo! Be, tama na! Nag-iiyak na lang sa labis na hinagpis ang tiyahin ng 4 na taong gulang na si Aaron Donyo matapos matagpuan ang sunog na bangkay nito. Hindi siya nailigtas ng masunog ang kanilang bahay sa Barangka Drive sa Barangay Plainview, Mandaluyong City dakong alas 9 kagabi. Nakulong umuna ang bata matapos maiwang mag-isa sa kwarto. Nagtakbuhan kami, tawag ng bumbero, nagdaanan, nagpatawag ako ng bumbero, na bigla yung laki ng apoy. Ayon sa mga residente, pasado alas 6 kagabi nang mawalan silang kuryente dahil sa isang aksidente. Siguro mga 4 na apak. Unang apak pa lang wala na. Tapos, na yung kambyo, wala na rin, ayaw nang pumasok. Dahil sa pagbangga ng dump truck sa poste ng Meralco dito sa Barangay Plainview, nawalan ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng barangay, kaya napilitang gumamit ng kandila ang mga residente. Ito ngayon ang sinisisi nila kung bakit nagkaroon ng sunog. Mabilis kumalat ang apoy at 3 pang bahay ang nadamay sa sunog. Humihingi naman ng tulong ang pamilya Donyo dahil nawalan na nga sila ng bahay, namatayan pa. Napakahirap ang masunugan, di ba? At kagaya niyan, meron pang nawala, lalong masakit yun. Pag-aaralan naman ng mga otoridad kung sino ang dapat managot sa insidente. James Beltran, News 5.
Hindi kumbinsidong pamilya ng namatay na botanist na si Leonard Ko na naging biktima siya ng crossfire. Itong report ni Trish Roque. Duda ang pamilya ng botanist na si Leonard Ko kung nadamay lang talaga ang kaanak nila sa umano'y crossfire sa pagitan ng militar at NPA sa Leyte noong Lunes. Kwento ng kapatid ni Ko, pababa na ng bundok ang grupo ng mga botanist nang mabaril ang kanyang kapatid. Yung NPA at saka yung militar, cross encounter, natamaan nga daw yung kuya ko. Napagkamalan, yung unang sabi niya sa akin, napagkamalan daw siya na NPA. Si Ko ay isa sa mga pinakatanyag na botanist sa bansa at pioneer sa pag-aaral ng mga halaman. Naniniwala ang UP Institute of Biology na may nangyaring kapabayaan sa parte ng militar. Susulatan na raw nila ang Department of National Defense para imbestigahan ang nangyari. Humihingi ng aksyon mula sa Departamento ng National Defense na imbestigahan itong insidenteng ito. Dahil dapat malaman ng militar na hindi lang simpleng taong nawala. No? So ang tanong ko sa militar, wala ba silang basic tool o basic equipment na binoculars para tiyakin kung ano ang nakita nila? Dahil sa kanyang mga naiambag sa larangan ng biology, bibigyan si Ko ng award ng UP kung saan nagturo noon ang yumaong botanist. Siniguro naman ng AFP na wala silang sasantuhin sa investigasyon para malaman kung bala nga ng militar ang nakapatay sa kanya at ng dalawa pang sibilyan. Trish Roque, News 5. Hindi na nagising sa pagkakatulog ang isang magsasakang nagpipikit sa Department of Agrarian Reform o DAR. Kinilala ang magsasaka na si Rogelio Salva. Isa siya sa 15 magsasaka mula sa Isabela Negros Occidental na nagpunta sa Maynila noon pang Setyembre. Hinihingi nila ang Certificate of Land Ownership Award mula sa ipinaglalabang lupa sa umano'y hasyenda ng mga arroyo sa nasabing probinsya. Inabot na ang kanilang piket ng 2 buwan pero di pa na-turn over ang mga titulo ng lupa sa kanila. Daan-daang mga fetus nakita sa isang templo sa Thailand at souvenirs nina Prince William at Kate Middleton nagkalat na sa mga tindahan sa UK. Yan at iba pang aksyon abroad ni Naomi Dairit. Higit sa 300 fetus ang nadiskubre sa isang Buddhist temple sa Bangkok. Pinaniniwalaang inabort ang mga ito. Pero dahil ginagawa ang incinerator ng templo, hindi pa makapag-cremate ng mga bangkay at tinambak na lang doon ng mga fetus. Illegal sa Thailand ang abortion. Isang 3 taong gulang na babae ang nahulog sa balon na mahigit 70 talampakan ang lalim. Gumamit ng lubid na ginagabayan ng fiber optic camera ang mga rescuer para mabilis na maiakyat ang bata. Nailigtas ang bata matapos ang mahigit 6 na oras. Puro galos lang ang inabot nito. Ito ang resulta ng bagyong tumama sa East Coast ng Amerika. Ang mga eroplano nakapark sa airport nagkabali-baliktad para mga laruan lang na inihagis ng malakas na hangin. Wala naman nasaktan at kalmado na ngayon ang lagay ng panahon. Hindi pinalampas ng mga negosyante ang kasal ni Prince William at Kate Middleton sa susunod na taon. Ilang oras lang matapos i-announce ang kanilang engagement, nagsulputan na agad ang mga souvenir item, gaya ng plato at mug na may mukha ng dalawa. Bumuhos na rin ang mga order para sa replica ng sapphire ring na binigay ni William kay Kate. Ito rin ang mismong engagement ring ng ina ni William na si Princess Diana. Naomi Dairit, News 5. Showbiz action, kilala natin si Epi Quizon sa kanyang mga comedy roles. Kamusta kaya ang kanyang muling pagsabak sa drama para sa pilot episode ng Untold Stories Season 2? MJ Marfori, ikwento mo. Matapos ang isang taong tuloy-tuloy na comedy stints, inamin ng aktor na si Epi Quizon na naninibago siya sa kanyang latest project. Si Epi ang bida sa madramang pilot episode ng Face to Face Untold Stories Season 2. Gagampanan niya ang papel ng lumpong bading na si Don Don, na sarcastic at galit na galit sa mundo. Actually, first time ko mag-Untold Story, ang tagal ko nang hindi nasasabak sa drama. Kaya, well, yung ganito kabigat, medyo ngayon lang ulit. So medyo nangangapa-ngapa ulit ako. Masaya si Epi dahil matagal na niyang gustong bumalik sa drama at pinupuntirya niya ang gay roles na siyang area of expertise niya. Ang pinaka-mentor ko is still my father on how he attacked gay roles, no? And my brother, Eric.
Tsaka yung brother ko si Ronnie. Sila talaga yung mga nagturo sa akin, nag-guide sa akin dun sa, with my first gay role, yung Markova. Mapapanood ang Season 2 premiere ng Face to Face Untold Stories sa December 2. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon, isa sa 2 Pinoy dismayado sa mabagal na aksyon sa kaso ng Maguindanao Massacre. Bagong slogan ng Department of Tourism na Pilipinas kay ganda, hindi naging kasing ganda sa pagdinig o pandinig ng mga nasa industriya ng turismo. At sa Makata Super Video, kilala